Global Port back-to-back. Oo nga. Talaga. Siyempre, marami rin tayong update pa na sinubaybayan itong weekend. Yes. At marami po tayong susubaybayan din ngayong linggo. Kaya't simulan na po natin ang pagratsada ng ating po mga balita mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-10 ng Nobyembre taong 2014. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Badua. Siyempre sa amin kayo nasusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At ito po ang Inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Pinoy WBO welterweight champion Manny Pacquiao. Patuloy ang dibdibang training para sa title defense kontra American challenger Chris Algieri. Embattled mentor Chot Reyes. Nag-beg off na sa bumuing national coaching pool. Global Port Batang Pier shooting guard Ron J. Buenafe. Nahirang bilang Axel PBA Press Corps Player of the Week. San Miguel Beer swingman Ronald Tubid masa-sideline ng isang linggo sanhi ng sprained ankle. Pinoy Grandmaster Wesley So, opisyal nang nag-switch ng allegiance sa US Chess Federation. Continental rider Edgar Nieto, kampiyon sa kickoff leg ng first Road Bike Philippines 7-Eleven Cycling Challenge. Six-time champion Roger Federer, nagpamalas ng bangis sa pagsisimula ng kampanya sa group stage ng ATP World Tour Finals sa London, England. Canadian par buster Nick Taylor, namayani sa Sanderson Farms Golf Championship sa Jackson, Mississippi. At Mercedes teammates Lewis Hamilton at Nico Rosberg, inaasahang magiging maigting ang hagaran sa season-ending Abu Dhabi Grand Prix. Yan po ay mga headlines pa lamang, detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po yung natidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa boxing, patuloy po ang dibdibang training ni Manny Pacquiao para sa nalalapit na title defense kontra Chris Algieri. Sa katunayan, patuloy po na nag-i-improve ang performance ni Pacquiao sa mga sparring sessions bilang preparasyon para sa asam na muling makapagtala ng knockout win sa matchup kontra Algieri. Ang kabuang detalye ihahatid ni Sports Radio Manager Ricky Ops Santos. Distraction-free at no-holds-barred na training camp. Ito ang pinagdaraanan ngayon ni Manny Pacquiao bilang paghahanda para sa title defense kontra kay Chris Algieri sa susunod na 2 linggo. Ayon kay Team Pacquiao Assistant Trainer Buboy Fernandez, sobrang sub-sub sa ensayo ngayon sa Wildcard Gym sa General Santos City ang 35-year-old Pinoy champion. So, ipinakita ng kanyang galaw ngayon, iba talaga. Kasi medyo may nakitaan tayo ng konti doon sa last fight natin, no? Medyo may bagal ng konti. Pero within this time sa kanyang timbal talaga, no? Wala tayong sasabihin kasi pinapagita niya yung sparring sa mga sparring natin na dumating dito na kasing tangkad ni Algieri. Ang bilis at saka yung footwork niya, yung lakas, lagi naman ng ganyan. So yung bilis, bumalik na yung dati, tingin mo? Bumalik na siya, bumalik na talaga. Pinagmalaki rin ni Fernandez na nagbalik na ang dating bilis at lakas ng suntok ni Pacquiao, partikular na sa sparring. Kahit na sinong mga magiging world champion, depende kasi yan sa mga tao na nasa likod niya na tinignan talaga na kung kaya pang ibalik yung bilis niya noon o hindi. Pero sa pinakita ng ating fighting Englishman, lalo na sa training, so namimintin natin yung bilis. Itataya ni Pacquiao sa unang pagkakataon ang kanyang WBO welterweight belt sa match-up kontra Algieri sa Cotai Arena sa Macau, China sa Nobyembre 23. Para sa PTV Sports, Ricky Yap, Santos Sports Radio 918. Sa kaugnay na ulat, handang makipagbasagan naman ang muka kay Manny Pacquiao
si American challenger Chris Algieri. Ito ay kahit pa dumana siya ng 2 knockdown sa kanyang huling 2 laban. May report si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Nakalasap man ang 2 knockdown sa uling laban nito, iginiit ni American Chris Algieri na mayroon siyang sapat na tapang oras na maglaban sila ni Manny Pacquiao. Ayon kay Algieri, hindi dapat maliitin ang kanyang kakayahan at kumpiyansa kahit na sinasabing isa sa top pound-for-pound fighters ang kanyang susunod na laban. Training camp has been going fantastic. Feeling even more and more confident. As you all know, I'm a very confident guy to begin with, but training camp has been above and beyond what I even expected. And we've had great work. The energy in camp has been incredible. Tim mentioned bringing in new guys, and everyone who's come in has been extremely positive. And it really is a team atmosphere inside the gym every day. Si Algieri ay nasa huling linggo na ng kanyang training sa Las Vegas. Nakatagdang lumipad papuntang Macau si Algieri ngayong linggo upang simulan na ang pag-aklimatay sa nasabing lugar. Samantala sa isang press conference ay inihalin tulad ni promoter Bob Arum si Algieri sa isang sikat na film hero. Chris has been a delight to promote because he has so many attributes that we don't see in boxing. He's educated, college graduate, master's degree, will go on to be a medical doctor. Ide-depensa ni Pacquiao ang kanyang WBO welterweight crown kontra Algieri sa isang 12-round title fight ngayong November 23 sa Venetian Hotel sa Macau. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Lipat po tayo sa professional basketball. Hindi pa rin po nagpapakakumpiyansa sa kanilang kampanya sa PBA Philippine Cup si Barangay Ginebra San Miguel head coach Jeffrey Carriazo. Ito'y kahit pa umani sila ng lopsided win kontra defending champion Purefood Star Hot Shots kagabi. Nagbabalik si Dennis Principe. Minaliit ni Ginebra head coach Jeffrey Carriazo ang huling panalo nito laban sa Grand Slam team Purefood Star Hot Shots sa ongoing PBA Philippine Cup Tournament. Ayon kay Carriazo, hindi pa nila naabot ang kanilang potensyal kahit nagawa nilang dominahin ng Pure Foods 89-66 linggo ng gabi sa Araneta Coliseum. Wala pa kami doon. Pero starting to understand on a daily basis what it takes to be successful. So just their approach, them coming to practice, working hard each and every day, everyone being accountable, not just for themselves but for their teammates, everyone being a leader. So, obviously those are things that I learned under Coach Tim, and when I was a player, I also was following that, and I'm just trying to apply that to the guys now. So, Pinangunahan ni bagong recruit Joseph Yo ang atake ng Ginebra nang umisko ito ng game-high 17 points kung saan naibusto nito ang 5 sa 8 attempts sa 3-point area. Dahil sa panalo ay naiangat ng Ginebra ang kanilang record sa 4-1 at magsonsyo sila ng San Miguel Beer sa second place ng team standings. Samantala sa first game ng Sunday doubleheader ay naitala ng Global Port ang ikalawang sunod na panalo nang tambakan nito ang Blackwater Sports 87-72. Near triple-double performance ang inilaro ni point guard Alex Cabagnot nang maglista ito ng 9 points, 10 rebounds at 9 assists sa 37 minutes sa paglalaro. Nagkaroon lang ng konting kumpiyansa na pwede pala manalo ng sunod-sunod. And at the same time, yung team itself, yung buong team, kaya pala, pwede pala. Although, natin sabihin na for expansion team yun, marunong din mag-basketball yung mga yan. Bahagyan nakaangat ngayon ang Global Port sa team standings sa kanilang 3-2 record katabla ang Talk and Text at Rain or Shine. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Samantala si Global Port shooting guard Ron J. Buenafe naman ang napisil ng PBA Press Corps para maging Axel Player of the Week. Ito'y sa bisa ng kanyang impresibong showing sa first ever back-to-back victories ng Pido Harencio Mentor Team ngayong season. Sa likod ng bagsak na laro ni combo guard Terence Romeo at pagliba ng may sakit na si veteran playmaker Alex Cabagnot.
Pinamunuan ni Buenafe ang atake ng Global Port tungo sa pag-ani ng 84-79 win kontra Kiria Sorrento noong Martes, bago siya nagbaon ng team high 17 points sa panalo kontra Blackwater Elite kahapon. Kabilang sa mga tinalo ni Buenafe para sa parangal ay sina Barangay Ginebra San Miguel Center Greg Slaughter at shooting guard Mac Baracael. Gayon din ang kanyang mga teammates na sina rookie Stanley Pringle at Anthony Severad. Samantala, hindi naman po sang-ayon ng Pure Food Star Hot Shots Management sa obserbasyon ng ilang mga eksperto na sobrang kabagoran di umano ang dahilan ng pagsadsad ng kanilang performance sa PBA Philippine Cup. Alamin ho natin kung ano ang kanilang nakikita sa report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Naniniwala ang management ng Pure Food Star Hot Shots na hindi fatigue factor ang problema sa kanilang masalimuot na kampanya sa PBA Philippine Cup. Sa panayam ng Sports Radio 918, malakas ang kutob ni Team Governor Rene Pardo na complacency ng mga players ang naghatid sa kanila ng 1-3 win-loss card sa elimination round ng season opening tournament. Well, siyempre, kahit na whether you lose 1 point or 23 points like last night, it's still a loss. So, masakit sa amin yun, lalo na merong special event last night when we retired the Jericho Dinera and Ray Evangelista. It would have been nice kung nakapag-dedicate kami ng isang panalo sa kanya. But nevertheless, it's not time to press the panic button. Medyo expected naman namin nila coach team na after a grueling last season na we played all the way to the finals of each 3 conferences. Medyo it will take its toll on the body of the players. Pati it's not only physical, pati mental siguro, apektado na rin yung mga players. We just had to get out of the rut. Siguro if we win 1 or 2 games, we will be okay. We will be able to get back into the group. Bukod pa rito, hindi rin itinanggi ni Pardo na isa sa mga naging problema nila ay ang kabi-kabilang injury na dinanas ng kanilang mga key players tulad ni Ian Sanggalang, James Yap at Peter June Simon. Pero sa kabila nito, umaasa si Pardo na magbabalik sa tamang forma ang team na naghahangad na kumumpleto ng 5 beats sa liga. Ang mga other members of the team, dahil sa practice, syempre, bakbakan din yan, nagkakasikalan sa practice, and it will take it toll on everybody from in shop sa natin. Oo nga, ramdam na rin sa naging injury nila. Sa darating na Biyernes ay tatangkain ng Pure Foods na makabalik sa winning form, katapat ang NLEX Road Warriors. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Sa PBA pa rin, liliban ng isang linggo sa ensayo at aktwal na laro si Barangay Ginebra San Miguel defensive guard Ronald Tubid. Ito ay matapos na ma-diagnose siya na may sprained left ankle kanina. Narito ang report ni Ms. Ann Camoviñas ng Sports Radio 918. Inaasahang masa-sideline lamang ng isang linggo si San Miguel Beer swingman Ronald Tubid. Ito'y matapos na mag-negatibo sa anumang damage ang injury sa paa ng 6'1" Ilonggo dribbler na aksidenteng bumangga kay NLEX Road Warriors big man Rico Villanueva sa out-of-town game sa Tubod, Lanao del Norte noong isang araw. Sa panayam ng PTV Sports, ipinakita pa ni Tubid ang kanyang namamagang bukong-bukong na malimit umanong dumanas ng sprain. Ako naman siya, pahinga lang daw kasi yung dati kong na-dislocate yung sa Ginebra ako. Ayun yung tinamaan. Parang instead yung sa tuhod ang binigay ko para na-save ko sa tuhod. Yung kamay, yung sa paa, yung na-sprain. Okay. Ibinalita rin Tubid na isang linggong pahinga at strengthening ang hinihiling sa kanya ng mga doktor para mabilis na maghilom ang kanyang injury. Pinagpapahinga pero parang feeling ko kayanin ko siguro kung hindi ako maabot ng laro sa Ginebra, siguro sa Kia. Target ni Tubid na magbalik sa hardcourt sa match-up kontra Barangay Ginebra San Miguel sa darating na linggo. Para sa PTV Sports, Ann Camoviñas, Sports Radio 918.
Sa iba pang balita, wala pong sama ng loob ang pamunuan ng National Chess Federation of the Philippines o NCFP sa pag-switch ng allegiance sa US Chess Federation ni Pinoy Super Grandmaster Wesley So. Tama po ang nadinig ninyo. Simula po ngayong araw, mga kompetisyong sasalihan ni Wesley So, ang kanya pong bansang ire-represent na ay ang Estados Unidos. May report si Miss Arian Malyare. Ikabubuti pa rin ang career ni Grandmaster Wesley So, ang hangad ng pamunuan ng National Chess Federation of the Philippines o NCFP. Ito'y kahit pa bandila na ng Estados Unidos ang iwawagayway ng 21-year-old wood pusher sa mga international competitions. Sa panayam ng PTV Sports, bagamat aminadong malaking kawalan sa kanilang asosasyon, nananalangin pa rin si NCFP Executive Director Jason Gonzalez na sana'y magpatuloy ang tinatamasang tagumpay ni So bitbit ang US flag. Of course, ang ating presidente, Chema Pichay, Pichay Jr., it's sad about that. But, ang kanya namang adikain marating ni Wesley ang kanyang ambition or kung ano man ang world champion siya or whatever it is, kung ano marating niya, the president wishes him well. Samantala, tiwala naman si Gonzalez na makakahanap sila ng mga bagong talento na pwedeng kumatawan sa bansa sa mga future international chess meets. Ang mga atleta nag-retire, mayroong atletang nawawala rin sa sponsors publication or another. So, hindi naman na pwedeng isip ko Ang aking paniniwala naman, kahit sino naman siguro, sa akin ay mag-agree na wala nang dispensable. We will maybe sad or, we have some, sayang na manghilayan tayo. But then, life must move on And then, we as a people or nation, ating PSC, POC, ating federation, will do, what is best now. Kasi now, hindi na pwedeng balikan pa ng karaan. Kaya nga tayo ay gumagawa ng mga programa na kaya natin sa limitadong pondo na meron tayo. Magugunitang noong isang linggo, opisyal nang natanggap ng NCFP ang kalatas mula sa International Chess Federation of FIDE na nagsasabing nag-switch na ng allegiance si So sa US Chess Federation. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa cycling, si Continental rider Edgar Nieto ang unang nagparamdam ng lakas sa inaugural staging ng Road Bike Philippines 7-11 Cycling Challenge. Sa kick-off leg sa Sual, Pangasinan kahapon, hindi pinaporma ni Nieto ang 51 karibal na kasabayan niya sa pagpedal sa 140-km race. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Arian Malyari. Pinagharian ni Spanish rider Edgar Nieto ang kick-off leg ng Road Bike Philippines 7-11 Cycling Challenge sa Pangasinan. Nilahukan ng 52 siklista. Kabilang narito ang mga prize pedal pushers ni longtime cycling godfather Engineer Bong Sual. 2 beses na inikot ng race entourage ang Sual, Pangasinan to Sual, Pangasinan route na may kabuuang distansyang 140 kilometers. Unang nagparamdam ng lakas sa karera ang grupo ni na Angel Vasquez, Ryan Cayubit, Marcelo Felipe, Ronald Lomotos, Ryan Moyan at Joshua Carino. Pero tinugis rin agad sila ni na Edgar Nieto, Mark Bonso, Dominic Perez, Oscar Rendole, John Mark Galedo, George Oconer, Chris Hoven, Valera Vina at iba pa. Naghalinhinan sa pagtrangko ang lead group sa pagbaybay sa mga bayan ng Labrador, sa Coney, Baay, Dumalandan hanggang sa Kawayan Junction bago humulagpos sina Nieto, Bonso, Cayubit at Perez sa akyating ruta ng Pangaskasan Hills. At nang muling tahaki ng mga siklista ang Pangaskasan Hills sa ikalawang pagkakataon, dito na nag-breakaway ng husto si Nieto at kinumpleto niya ang pagpedal sa karera sa clocking na 3 hours 58 minutes and 6 seconds. Tumapos na runner-up at third placer naman sina Bonso at Perez sa kanilang identical clocking na 4 hours 1 minute and 8 seconds. I know Bones is very fast at the sprint, and also he's from here, he's local, so motivation from is so high. So I need to drop him in the climbs because I'm more skinny, I'm more climber than Bonzo. So
In the fourth QM, I push in the last 200 meter, and when cross the QM, I continue pushing. So little 5 seconds, 10 seconds, and then I go alone around 25-30 kilometers. Yung race, napakahirap. Hindi naman ako climber. Kasi sprinter ako, parang ang hirap kasi mag-climb . Sobrang bigat ng katawan ko . Siyempre, lakas niya ito . Sobrang banatan sa ahon. Di na ako nakakapit. Inattempt niyang magbanatan. Yun, di ko talaga kaya. Pagod na rin . Ayos lang naman po. Masaya po kasi pumisto kahit papaano. Tsaka maraming salamat po sa mga sponsor namin. Sila Sir Bong, tsaka si Sir Vic, lahat na po. Medyo nanginayang dun sa pangalawa kasi pinlano namin na makuha yung second. Pero accidentally yung nangyari dun sa kadena niya, tumatalon dun sa 12. So talagang pag pinilit niya baka ma-aksidente pa siya. Maganda yung naging ruta, halo-halo siya, may pabor, merong hindi pabor sa rider. So nakita naman kung sino talaga yung kayang tumagal. So yun lang, okay naman yung game plan, nasunod. Nakuha namin yung first, sayang lang yung second, medyo pero okay lang. Sports naman tayo kahit sino kumuha. Samantala, kapwa ikinatuwa naman ni na race organizer Engineer Bong Sual at Sual Pangasinan Mayor Roberto Arsinwick ang naging mainit na pagtanggap ng mga fans sa One Day Bike Fest. Naging successful tong first Sual Cycling Challenge. Kasi unang-una, meron tayong LGU na talagang sumuporta sa atin. At itong mga nakasama natin mag-komisar dito sa panguna ni Rick Rodriguez ay talaga naman sila yung nagpapatakbo na. Kaya nakita ko naging maganda at ligtas yung mga wala tayong aksidente. Kaya ulitin natin to sa next year at papagandahin pa natin at papalakihin natin to. Nagagalak kami dito sa Sual kung may mga ganitong karera ng bisikleta na sana yung mga sports enthusiasts ay magpupunta dito sa Sual, lalo na yung mga cycling enthusiasts. Inorganisa ni Sual ang buwan ng pakarera para mabigyan ng mas maayos na programa at tune-up ang mga national riders na sasabak sa mga paparating na international cycling races. Sa katunayan, hindi bababa sa 200,000 piso ang ginastos ni Sual sa unang yugto pa lamang ng year-long cycling challenge. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Ang galing nung cameraman natin, Sa cycling cameraman talagang... ng Channel 4 yan, oo. Pero yung kuha niya parang sa TV5 din, no? May pinaparinggan ka. Ano ba yan? Sideline? Galing. Hindi kaya ng ano yun? Ibig sabihin, magaling at bihasa. Bihasa, sa pag, bihasa. camera. At taga Malolos, Bulacan. Yun. Okay. Tatak, Tehuco. Okay. Boss Dino Reyes ng FEU NRMF, may story tayo tungkol doon sa panalo nila just this Saturday. Yes. Nilagay namin sa bandang-bandang dito yon kasi panghatak ng tao dahil maraming nanonood sa kababayan natin dyan sa Marikina. Marami pa ho kaming iraratsadang balita at syempre, Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga sports balita sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik po ang pinakamalawak at nag-iisang all-sports newscast sa bansa. Ito po ang PTV Sports. Opisyal na pong nagbigay daan sa itatalagang bagong national coach, si multi-titled mentor Chot Reyes. Sa katunayan, maging sa bubuing national coaching pool, ay wala na pong interes na maging bahagi pa ang 5'1" 51-year-old bench tactician. May report si Miss Golda Tabit Gross. Nag-beg off sa isang bubuing national coaching staff si embattled mentor Chot Reyes. Ito'y bago pa man magpulong ang selection committee na binuo ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Sa isang statement, sinabi ni Reyes na huwag na siyang isama sa mga nominees para mas mabigyan ng free hand ang selection committee. Sa panayam ng PTV Sports, tinanggap ng maluwag ni SBP Executive Director Sonny Barrios ang desisyon ni Reyes na mag-withdraw sa national coaching pool. I respect Chot's decision. That's what I can say officially. And I want to personally thank him for the hard work that he has put in and the great contribution that he has given the team, the federation, and the country.
Samantala, tila hati naman ang pananaw ng ilang local fans sa pinakahuling development sa national team. Palitan na siya ng ibang coach para maiba yung galaw ng mga player. Okay lang yun, palitan na siya ng team cone. Actually, nakakalungkot kasi malaki na itulong niya sa Gilas. Kaya lang, siguro okay na rin yon para at least maiba naman yung mentor ng Gilas. Malaking kawalan si Chot Reyes sa Gilas Pilipinas kasi parang na-build up na yung Gilas para kay Chot Reyes, tapos parang mag-iiba naman ng pagdiiba ng coach, mag-iiba naman ng pakikisama ba. Si Chot siguro, hindi na nga siguro parang palagi na ng palpak eh. Siguro ilagay natin yung mas magaling ba sa kanya. Si Tim Con siguro mas maganda pa eh. Unang pagkakataon na experience siya sa mas susunod, mas magiging agresibo, saka mas magiging maayos na coach siya sa pangyayari. Kumbaga siya na yung pioneer, parang siya na yung nag-umpisa, dapat tapusin niya na rin. Bukas inaasahang babalangkasin ng 6-man selection committee ang plano para sa pagbuo ng bagong Gilas Pilipinas 3.0. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Sa regional basketball, unang pumutok ang high-tech Bangkok City sa finals ng 5th ASEAN Basketball League o ABL. Sa pamumuno ni Pinoy point guard Jeric Cañada, pinahiya ng Bangkok City ang host Kuala Lumpur Dragons 93-77 sa Game 1 itong weekend. Isa sa mga star players ng 2012 ABL champion na Indonesia Warriors, pumukol si Cañada ng game-high 23 points upang ilapit sa korona ng 2014 ABL ang Bangkok City. Ang panalo ay nag-alis rin sa home court advantage ng Dragons na bukas ay dadayo sa kuta ng mga Thais sa Bangkok para sa Game 2. Bagamat wala ng Philippine participant, hindi pa rin maaalis ang kontribusyon ng bansa sa ABL. Ang mga coaches ng dalawang finalists ay parehong Pinoy sa katauhan ni Jing Ruiz ng Bangkok City at ABL Coach of the Year Ariel Vanguardia ng Kuala Lumpur side. Ang mga players ng magkabilang teams ay may mga bit-bit ring former PBA at Philippine Amateur League standouts. Samantala, Boss Sunny Barrio Sir, salamat sa pakikinig sa Sports Radio 918. Balik po tayo sa local basketball scene. Napanatili po ng newcomer Far Eastern University Nicanor Reyes Medical Foundation team ang malinis na kartada sa 4th Del League Basketball Tournament sa Marikina City. Ito'y matapos na maungusan nila ang Cars Unlimited 106-100 sa double overtime noong isang gabi. Narito ang report. Muling nasubok ang marupok na team chemistry ng Far Eastern University Nicanor Reyes Medical Foundation o FEU-NRMF sa kanilang ikalawang asignatura sa 4th Del League Cup sa Marikina City. Katapat ang Warren Ibanez-led Cars Unlimited. Mistulang dumaan sa butas ng karayom ang Nino Reyes-owned team. Sa first half ay ilang ulit na umalpas ang FEU-NRMF gamit ang kanilang run-and-gun offense na pinamunuan ni Ramsey Williams, Mark Berry, Edwin Asoro at former Global Port Batang Pier forward Marvin Hayes. Pero pagpasok ng second half, nakipagsabayan sa takbuhan ng Cars Unlimited sa pangunguna ni na former ABL star guard Warren Ibanez at Kevin Espinosa hanggang sa makapagposte pa ng 8 puntos na kalamangan ng Mark Young-owned Cars Unlimited team. Mas naging maigting ang laban sa final 2 minutes and 40 seconds ng laro dahil dito naman nagpalitan ng puntos sina Ibanez at FEU-NRMF star bigman Anthony Hargrove.
At sa puntong lamang ng 3 ang Cars Unlimited. Isang crucial 3-pointer naman ang pinakawalan ni FEU NRMF star forward Raymond Aguilar na naghatid sa regulation game score na 81 all. Parang wala akong gelling kanina nung ilang quarters. So, kaya-kaya naman talaga. So, malas lang talaga nung Pero anong maganda nakita niyo sa chemistry ng team ngayon going into the... ano sila, never say die yung attitude nila na hindi sila umano kahit down kami ng ilang points sa last seconds ng game. Pero hindi naging sapat ang extra 5 minutes para madesisyonan ng laban dahil umabot pa sa second overtime ang bakbakan. At dahil sa isa-isang nag-foul out ang mga key players ng Cars Unlimited, dito na nag-impose ng will ang FEU NRMF na pinangunahan ni Devon Sullivan tungo sa pag-ani ng 106-100 double overtime win. It's a close fight and it's a double overtime. We're hoping na next time we will win the next game and we will go for it. Tumapos na top performer si FEU big man Anthony Hargrove sa kanyang 20 points at 11 assists. I just really wanted to win, and I knew like everybody was down. They're like upset when they're like the score was up by 4 points like a couple minutes ago. I just told them like the game's not over, like we still need to fight, whatever. And I just really didn't want to lose. I really wanted to win that game, and I was really a little bit struggling in the beginning, so I really wanted to turn up in the fourth quarter. So I know the crunch time moments, I wanted the ball in my hand, and I wanted it to make a good plays. Sa panig naman ni team owner Nino Reyes, nagpapakita na ng magandang senyales ang gelling ng FEU NRMF, papasok sa mga crucial matches katapat ang MBL selection sa Huwebes at Willie Miller-led Siargao Legend sa Linggo. We still need to work on our defense again because we're still looking towards Siargao, and we cannot look past the MBL team kasi syempre may momentum tayo. Ngayon, there's still some chemistry issues within the team that we have to fix. So we'll be practicing more and more. Samantala, nananatili namang nasa ibabaw ng standings ang defending champion Hobby Bihon matapos na dominahin nila ang Philippine National Police sa sumunod na laro. Sa iba pang balita, naging matagumpay naman ang pagdaraos ng 3rd National Conference on Sports Pedagogy sa Quezon City nitong weekend. May report si Ms. Arian Malyare. Mahigit 400 physical educators, coaches at sports spectators mula sa 145 eskwelahan sa bansa ang nakiisa sa 3rd National Conference on Sports Pedagogy sa Quezon City. May layuning maitaas pang lalo ang kalidad ng pagtuturo ng sports sa bansa. Kapwa ikinatuwa ni na University of the Philippines College of Human Kinetics Dean Romualdo Dizer at Loyola School's Physical Education Director Richard Gayalogo ang positive feedbacks na natanggap nila mula sa mga partisipante. Well, ang nakikita mo sa kanilang mga ngiti, sa kanilang mga partisipasyon, sa kanilang mga pasasalamat, at sa kanilang pagpuri sa ating conference. So doon pa lang ay nakakapagod man sa 6 na buwan na preparasyon, ay ito naman ay nasusuklian ng gratitude o ng appreciation na pinapakita ng ating mga participants. Masaya, siyempre, bilang chairman ng TV program dito, masaya na nakipag-partner tayo with UPCHK kasi unang-una, yung unang goal ko talaga is faculty development kasi I have more than 20 teachers, no? So gusto ko sila mag-attend ng ganitong seminar. Kailangan talaga ng mga PE teachers ng mga updates, no? Mga modern trends. Samantala, ibinalita naman ni Dizer na plano nila na magsagawa ng international conference sa susunod na taon. We have conducted this for the last 3 years, and these are dry runs. We are gearing towards the first international sports pedagogy conference next year. Hindi lang mga speakers. Pag sinabi nating international, kung meron tayong 500 local participants, there will be a counterpart of 500 foreign participants coming from all over the world. Mga sports professionals ang sinasabing makikinabang ng husto sa National Conference on Sports Pedagogy.
Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. At batiin ko lang po si Boss Dino Reyes at si Miss Aya Reyes, baby cutie nanonood ngayon, at si Micah Reyes at si Miss Ana V. Reyes at si Edwin Daso. At si Ryan Aranya at ang kanya pong airpat na si Tito Tessie, nakatutok din po sa atin. Punta po tayo sa international sports scene sa basketball. Patuloy pong pamamayagpag ng Toronto Raptors sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Sa pangunguna po ni shooting guard DeMar DeRozan na pumukol ng game-high 24 points, minasakir ng Toronto ang winless Philadelphia 76ers 120-88 kanina upang palawigin sa 4 matches ang kanilang winning streak. Mula po sa 60-45 lead sa halftime ay nagawang palubuhin ng Raptors sa 25 points ang kanilang bentahe. Bang! Papasok po sa 4th and final period at mula po dito ay hindi na nakarecover pa sa laban ng Sixers. Dahil po sa panalo, mananatili sa ibabaw ng Eastern Conference standings ang Raptors sa kanilang record na 6 wins against a solitary loss. Ang susunod po na signatura ng Raptors ay kontra host Orlando Magic at ang kanila pong enkwentro ay mangyayari sa araw ng Miyerkules. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Inaasahang masa-sideline pa ng hanggang isang buwan si Cleveland Cavaliers backup point guard Matthew De La Vedova. Ito'y matapos na ma-diagnose siya na may sprained left knee kanina. Ang injury ay natamo ng 6'4" Australian dribbler sa match-up kontra Portland Trail Blazers noong Miyerkules at siya ay lumiban na sa nakalipas na 2 laro ng Cavaliers. Na-acquire ng koponan ang undrafted na si De La Vedova noong 1 taon matapos na maglaro siya para sa St. Mary's Gales sa USNCAA. Sa tennis, nagpamalas ng bangis si Roger Federer sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa ATP World Tour Finals sa London, England. Kagabi ay nilampaso ng second-seeded Swiss Master ang nakadwelong si 8-seed Milos Raonic ng Canada, 6-1 at 7-6 upang maaga niyang hawakan ang liderato sa Group B. 2 beses na nakabreak si Federer sa opening set bago niya dinomina ang tiebreaker ng sumunod na set. Ang susunod na makakatapat ni Federer sa round-robin play ay si 5th seed Kei Nishikori ng Japan. Target ni Federer na makasungkit ng pang-7 titulo sa season-ending tournament. Sa golf, isang come-from-behind victory ang nairehistro ni Nick Taylor sa Sanderson Farms Championship sa Jackson, Mississippi. Kanina ay pumalo ang 26-year-old Canadian parbuster ng 6-under-66 sa final round upang magwagi siya ng 2 shots laban kina Americans Boo Wickley at Jason Bond. Naghahabol ng 4 na tira papasok sa huling araw ng kompetisyon, humataw si Taylor ng 7 birdies sa kanyang round at ang kanyang nag-iisang bogey ay nagawa niya sa 18th and final hole. Nagsumite si Taylor ng 4-day aggregate score na 16 under 272 at naibulsa niya ang top prize na $720,000. Ito ang kauna-unahang PGA Tour title para kay Taylor. Sa football, pinasaya ng Swansea City FC ang home crowd sa Liberty Stadium sa South Wales. Ito'y matapos na umani sila ng 2-1 come from behind win kontra Arsenal sa Premier League match kanina. Unang umiskor sa laban si Arsenal forward Alexis Sanchez sa 63rd minute bago gumanti ng tigi-1 goal para sa Swansea City sina midfielder Gylfi Sigurdsson at striker Bafetimbi Gomis sa 75th at 78 minutes. Dahil sa panalo, umakyat sa 5th spot ng Premier League standings sa Swansea City sa kanilang nalilikom na 18 points. At sa Formula 1, inaasahang magiging maigting ang hagaran ni Mercedes teammates Lewis Hamilton at Nico Rosberg sa season-ending Abu Dhabi Grand Prix sa susunod na 2 linggo. Ito'y matapos na mapaliit ni Rosberg sa 17 puntos ang bentahe ni Hamilton sa driver standings sa bisa ng kanyang top podium finish sa Brazilian Grand Prix kahapon. Inagaw ni Rosberg ang liderato mula kay Hamilton sa 28 lap at mula dito ay hindi na lumingon pa ang 29-year-old German driver. Pero sakaling tumapos na runner-up si Hamilton sa Abu Dhabi Grand Prix, ay mababaliwala ang pinaghirapan ni Rosberg sa Brazilian race dahil tiyak na
ang pagkopo ng 29-year-old British star ng ikalawang Drivers' Championship ngayong season. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ang galing din ng mga Pinoy, no? Kahit sa ABL, Kuala Lumpur, Oo, tsaka dalawang coach ng Thai- Pinoy. Oo. Tapos yung mga players pa nila. Pinoy. Siyempre, sa Southeast Asia, isa naman talaga tayo sa pinakamahusay. Pero ang ganda nung suot mo. Ano yan, tiles? O... Oo. Actually, tiles ang bahay ko, tapos nilagay ko dyan. Hindi, pero parang... I'm resourceful Hindi, pero ano like man that. Yan? Hindi, ano man yan? Anong mineral? Hindi ko alam. Parang Kailangan ko bang mineral alamin? siya, Oo nga. Anyway, si Ryan Aranya, nanonood sa atin ngayon, tsaka yung airmat niya, si Tita Elsie. Hindi ko nabati. Si Tito Tessie lang kasi yung daddy niya nabati ko kanina. Mga tubong ano yan, tubong Aurora. Province of Aurora sa... Hindi, sa Maydingalan eh. sige. Kasiguran. Ayun, Ayun. taga-Kasiguran sila. Ang ganda ron. Talaga, napuntahan mo na? Oo, sa tabi ng Baler, malapit sa Baler yun. Ang ganda ron. Uy. Mga 2 hours sa Di Baler. magaling din yan mag-surf. Si Ryan, surf, yung sa internet. Yun ang talent ni Ryan. Anyway, unang sagit-sit pa lamang po yan ang mga sports update na aming ihatid sa inyo. Magkukwentuhan ho tayo sa pagbabalik ng inyong programa. Siyempre, doon po yung ating mga... Text, email, Facebook, Twitter messages, at syempre inyong mga tawag sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At magbabalik Hello. ang pinakamalawak na sports news sa bansa, ang PTV Sports. May tumatawag na. Yan, at ayun, oras na. My wife, Pini, I love you. Prince yan, Prince away. Patapos na eh. Tumatawa sila. Hi, At Meg! syempre, hey! Kamusta? Okay naman. Medyo, medyo lang. Snow, parang tatawag ba tayo ng, tatanggap tayo ng call or no? Punta ka daw dito. Plug mo muna, Meg. Siyempre, isama natin sila sa ating kwentuhan. At paano yan? Just message us via facebook.com/ptvsports or twitter.com/ptv4sports or email nyo kami via ptvsports@mail.ptv.ph. Kung gusto nyo naman kami makausap, just call the number 0943-530-7883. Alright, may caller. May caller na tayo agad. Caller. Ang bilis naman ng caller natin, ha? Okay. Nawala ho yung cellphone namin puti. Yung dating number, huwag yun ang tawagan, ha? Nakaw. Cellphone. Drawer ni Kuya Ruben ko naman. Okay, hello? Hello, sir. Magandang gabi po. Ayan, maganda. Sir, hinaan mo muna yung TV mo, tapos dito ka makinig sa telepono para malinaw. Yan. Ayun na po. Okay Ayan, na po. ayan. Yes, hello. Magandang gabi po. Ano pong mapaglilingkod namin sa inyo? Ma'am, ang ganda niyo naman lagi po pag tuwing ng ganda ng mga outfit niyo talaga. Uy, salamat. Natuto na, binigyan namin ng stylist eh. Siyempre ako yun. Sabi mo, ma'am, ang ganda niyo po, gabi-gabi, yung mga suot niyo. Sabi mo, dali. Ano naman comment mo kay Snow? Okay. Nagbabalita po kayo, sa inyo na lang nakapokus kami. Opo. Oo nga, di ba si Snow parang hindi? Sabi mo, stay that way, Ma'am Mel. Kamo, dali. Ma'am Mel? Ikaw, sino ka look-alike ni Snow Badua? May ka-lookalike si Sir, pwede din po kahawig ni Vice Mayor Isko Moreno. Isko Moreno, yan! labo. Sige, pre, bago tayo magkaligaw-ligaw, anong mapaglingkod namin sa'yo? Kinikilig si Meg, eh. Huwag mo sinasabi maganda, May kinikilig. tatanong nga po sana ako kung kung si Michael Jordan dati wala na po yung Chicago Bulls yung sikat dating mga Wala na daw si... Wait lang, ano munang pangalan ni Kuya? Ano tanong mo? Ano tanong mo doon? Ano pa? Ay, sir, kung may tatanong lang ako kung may laban pa ulit yung Chicago, parang wala na kasi ang tagal na yung ng idol ko noon si Michael Jordan. Kung may laban pa si Michael Jordan? Yung ba yun? Ay, hindi na po yung laban, ma'am, kasi matanda naman na yung si Michael Jordan. Kung wala na po siyang bagong mga players ng Chicago, mga Ay, ang bago nilang players, si Pau Gasol. Derrick Rose. Oh. Bago na. Bago na. Ano pangalan mo, pre? Si Dong po yung tumawag sa last week po. Si Dong, Dong, siguro nakatulog ka, no? 1998, nagising ka ngayon lang. Joke lang. nga po. Hindi, pero ako, kahit ako all-time favorite team ko, dream team na mapanood ko ulit. No? Siguro isa sa pangarap ko mapanood ng live yung Chicago Bulls of the 90s. Eh.
Gusto ko yung Chicago, Utah. Bucket list. Nung araw, no? Oo. Okay pa. Oo nga. Okay. Utah ko lang. So, yun ang tanong mo, pre. Meron pa? Wala na sir, babati na lang ang muna ko sir. O, sige. Binabati ko lang talaga dito sa Talisay, Batangas, Edward Formento family, Eliza Pahabdol, yung inaanak ko. Tapos, ay na rin sa mga Bisayang tambayer ng Eagle Sport. Dito sa Burias, Masbate, Mayong Gabisan, yung Tanandaga. Maraming salamat sir, ma'am. Nasa Masbate ka pala, no? No? Opo. Oo nga, okay. Salamat ha. Si Ruben din eh. Taga dyan, sa Masbate. Ano? Okay, thank you. Salamat sir. Okay, salamat. Okay, basa tayo. Message. Lipat tayo ng Facebook from Michael Lovett. Sabi niya, good PM, gwapong Snow, gandang Meg at Idol Dennis. Di niyo po nasagot yung tanong ko nung Friday. Ito po yung tanong ko. Saan na po ba naglalaro si Jam Cortez? Yung dating player po ng Letran. Sana po pakita nyo po araw-araw yung mga scores ng laro ng NBA. Yung kagaya po ng dati. At sana po may number kayo ng Globe. Pabati po kami dito sa Giginto, Bulacan. Number 1 talaga show nyo. Sana po hanggang 9 PM na kayo. Hehe, thanks and Sige, try ko tawagan si Jam Cortez. Pre, ulitin ko lang yung baby ni Boss Nino Reyes saka ni Ma'am Ana V. Si Iya Reyes. Yan, Iya pala pronounce doon, ano? Iya Reyes, tsaka si Micah Reyes. Si Cutie, talino niya, Si Brad. Edwin Daso. Brad, pwede mag-coach yan. Si Iya. Grabe yung knowledge niya sa basketball. Oo nga, ito nga, pinapatawag nga niya yung daddy niya, kino-coach niya. Tumawag na, hey Dad, you call Tito Snow. Tell him that the pronunciation is my name is Iya. Oh, it's Iya. Iya. Hi, Iya. Kinuret ka. Cute yung bata niya, cute yan. Anyway, yung tungkol kay Jam Cortez, may pahawak ka. Ano siya, sa D-League siya ngayon. It's either Cebuana Lurier or ano siya, Cafe France siya naglalaro. Oo, gano'n ba? Sa D-League siya. Nasa D-League ba siya? Yeah. Okay. Anyway, salamat sa'yo. Meg, ito na. Sagutin na natin caller. Nakakaawa naman. Kasi kanina pa nagtatawag, tapos di natin pinapansin. Oh, ayan. Hello, magandang gabi po. PTV Sports. Sino po sila? Hello, magandang gabi po. Yes, hello. Sino po sila? Hello. Is this Winnie the Pooh? Si Winnie the Pooh ba to? Edward po. Pre, anong pangalan mo, pare? Pangalan mo? Pre. Okay. Sino daw? Ano pong pangalan nila? Tonton. Tonton. Ano pong tanong natin? Lobat ata. Hello, siya? Baka gusto nang matulog. Pre, may girlfriend ka na ba? May girlfriend ka na? May asawa na. Wala pa? Meron na. May asawa ka na. Oo. Taga saan ka ba, pre? Ano pangalan mo ulit? Linawin mo lang. Dahan-dahan. Edward Fortuna ng Marikina. Edward Fortuna. Taga Marikina. ka naman. Dahan. Ha? Ano? Pre, anong tanong mo? Kailan po ba makakalaro si Eric Meng? Kailan ba kakalaro si? Eric Meng. Eric Meng. Next game. Galing. Ayun. Dennis ko, ha? Next game. Abangan niya. Ang nagsabi nun, siya. Mismo. I think I'm gonna play on the next game of the Alaska Aces, you know. Kasi nung sino may huling tinanong nila, Pure Foods. Talk and text. San Miguel. Kanina na San Miguel. Paglabas siya ng dugout, Tinanong mo. we will play. Salamat na lang po. Ayun na lang po. Pre, okay na yun, tol? Okay na yun? Sure ka? Okay na po. Sure ka? Ganyan si Eric. Salamat, ha? Magsalita. Salamat sa panonood, pre. Okay, thank you. Okay, wala Baka idol nga niya si Eric. Pero Ben, oo, Pati hindi kasi si pati Eric yung Meng boses. na-injured din naman nata, no? Parang hindi na makakompleto, no, ng isang conference. Basic, Pero gumanda katawan niya. kasi nag-ano siya, nag-crossfit. Ganun ba si Asi? Hindi, si Asi, plyometric. Playo. Akala ko si ba magpa-playo ka din? Doc Playo. Hindi, pagka papapayit muna ako to, nagpapapayit na ako konti Tapos papa-plyo tayo. Okay, mag-thank you na tayo sa mga Playo pa. sponsors natin. Playo Plies, pa. plies muna ako, plies. Siyempre, maraming salamat kay Mr. Amis Sumang ng Amazing Playground. Uy, sale nila nung Sabado. Yes, madami, I'm sure. J. Lucero from Amis! Hookup Watches. Sino yun? I miss Sir you. Giseldo. Galit ka pa rin sa kanya talaga. Sir Giseldo Sino, Ever Bilena at Bobson Jeans, California View, St. Luke's Medical Center, Dr. MJ Torres Exen Institute, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Si Boss Sunny Kabato. Uy! Nanonood sa atin ngayon, ha?
galing ng mama na yan. Oo, mabait na magaling tao. makisama. Hindi na Alam mo, nagpapainom eh. kung meron dapat isama sa TV, Ito. yung Sa radyo natural. Sa radyo, simulan ulit, i-break in ulit nila. Kaya sino ba nagla-line up sa radyo ngayon? Ewan. Parang alaisip. No? Oo, yan. Sige, Denise, go. Sharon Bringas, bago cellphone ko, DTC, maraming salamat. My wife, Winnie, I love you. Buti ka Pinsan. pa, Kaya wala, pala no? high-tech. Ito na. Alam niyo mga kaibigan, si Snow, pang-8 bago, ako isa pa lang. Uy, hindi Ganun katindi ito eh. Ito, Okay. binabagsak lang yung mga Oo, cellphone. nawala pa. Pinagpawisan ka. Sponsor niyo ba? Pinagpawisan ka. Napansin mo ba? Ngayon lang ako nagpasalamat. Then, may mga love you, Prince and Prince Zoe, Mami Base, kay Ate Brenda, Ate Joy. Mami G, Dalidan. Isa. Paul Tehuco. Paul Tehuco, yan. Kita tayo sa Tarlac sa susunod na Tataon namin karera weekend para makalabas ka, ha? Ako, salamat po sa Barakabul Energy. Salamat din po sa Globe Telecom, Mr. Giselle de Guzman. At thank you rin sa Action 360, Mr. Walertis, Philip Golula, Rosa Jacob Malapas at Arvin Roa and Ryan Uy. Thank you also to Ever Bilena and Blackwater Elite, Boss Giselle Dusi, Ma'am Kitesi, Siliman C, Denise C, kay Johnson Martinez, Kuya Mike Lim, Wilbert Loa, at saka kay Ginoong Patrick Aquino, Coach Pat Aquino, at kay Boss Rudy Yu, at Mr. Jerry Cheng ng Hookup at saka ng Macbeth. At thank you rin sa Smart Communication, Mr. Patrick Gregorio, Epo Kimpo, at Mr. Ricky Vargas. Ako po ang likod, Snow Badwa. Megs Yozon. Dennis Prince. Kita-kita po tayo muli bukas. Ito po ang inyong paboritong PTV Sport.